Okay, mga sangkay, alamin po natin ang balita patungkol po sa mga sundalo ng Israel. Magugulat kayo sa balitang to dahil nga po may mga Pilipino rin palang mga sundalo mismo ng Israel na lumalaban po, kasama po nila, na lumalaban po laban sa Hamas. Paano nangyari ito mga sangkay? Yan po ang ating aalamin ngayon. Hello, what's up mga sangkay? Kamusta po kayong lahat? Lalo na po yung mga solid sangkay dyan. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, Sangkay Dyan TV. Ito mismong pinapanood nyo kung bago ka pa lang po sa ating channel. So sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, pinag-uusapan po natin yung mga nangyayari sa Pilipinas, especially yung mga nangyayari sa iba't ibang panig ng ating mundo. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kalilimutan, syempre, na i-follow ang ating Facebook page. Ito na nga, mga sangkay, medyo nagulat din po ako dito. Sabi po sa balita from TV5, mga Pilipinong o mga Pinoy na miyembro ng Israeli Defense Forces, eksklusibong nakapanayam ng News 5. Grabe to. May mga Pinoy pala talaga. So, hindi lamang purong Israeli yung mga sundalo nila, may mga Muslim na, mayroon din palang mga Pilipino. Eto, medyo gusto ko tong malaman. Sa gitna ng patuloy na giyera sa pagitan ng Israel at Hamas, sinong mag-aakala na may mga Pilipino palang kasamang nakikipagbakbakan bilang miyembro ng Israel Defense Forces? Ayun, mapapaproud ka rin, mga sangkay? Akalain mo, kasama po ng Israel Defense Forces, mga Pilipino. Iba talaga yung dugong Pinoy, Yan yung tunay na mga Pilipino. Eksklusibong nakausap ng News 5 ang dalawa sa kanila. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Rainiel, ano ang naikwento sa inyo? Dito nga sa Israel ay... Just dito nga sa Israel ay may nakausap tayo na isa na militar mismo doon sa border ng Gaza Strip, habang may dalawang babae naman yung nakatutok doon sa missile interceptor system o yung humaharang sa mga airstrike. Sa paglalakad ng aming team sa isang Filipino community street sa Tel Aviv, nakasalubong ko ang lalaking ito na may nakasukbit na baril. Siya si Alex Matias, 26 na taong gulang, tubong Nueva Ecija. Miyembro siya ng Israel Defense Forces at nakadestino malapit sa Gaza Strip. Ayan. Pinoy na Pinoy po yan, mga sangkay. Tingnan nyo naman yung hitsura. Pilipinong Pilipino. Kaya mapapaproud ka rin sa mga kababayan po natin, mga sangkay, na ngayon na nasa Israel. Hindi lamang po sila nagpapatotoo. Sila po yung nagpapatunay na talagang ang mga Hudyo sa panahon natin ngayon, sa modern times, mga mababait at nakita naman po natin, mga Pilipino willing po kumilos, willing po depensahan ang Israel laban po sa Hamas. Sino ang proud dyan? Kabay Pilipino? Just comment down below kung proud ka sa mga kababayan po natin na tumutulong sa bayan ng Diyos doon po sa Israel. Ng Israel Defense Forces at nakadestino malapit sa Gaza Strip. Umuwi lang siya ng isang araw sa Tel Aviv upang bisitahin ang kanyang ina. Ngayong araw, pabalik na siya sa border. Binabantayan natin yung bawat mga daan. Ang pinaka-importante yan para dumaan yung mga escort na mga gamit, mga heavy vehicles, mga gano'n. Para sa yan. Ako proud naman, Kapwa natin yan, kababayan, mga sangkay. Nasa border po sila sa Gaza. Yan po yung trabaho niya, mga sangkay, bilang miyembro ng Israel Defense Forces. Hindi yung mga talagang equipment, army equipment, mga tangke. Sa kanyang pagbabalik serbisyo, matinding kabog sa dibdib naman ang nararamdaman ng kanyang nanay na si Ellen. Hindi na ako mapakali, sa totoo lang. Itinetext ko na siya ng sunod-sunod. Sabi ko, anak, please, just send me something na ikaw ay okay, ganon yung ginagawa ko.
May sariling Filipino store si Ellen sa kanilang lugar sa Tel Aviv. Dito ko rin nakilala ang dalawang Pinay na miyembro rin ng IDF. So, talagang mga sangkay, no? Bahagi na rin po ng Pilipinas itong Israel. Kasi, kung babalikan po natin ang kasaysayan, ang tumulong po sa Israel, di ko na to na vlog, mga sangkay, dapat gagawin ko to ng vlog. Isa sa dahilan kung bakit nagkaroon muli ng bansang Israel noong 1948 ay dahil po sa presidente ng Pilipinas na siya po ang naging susi. Pumirma, mga sangkay. Oh, yan po, may mga sangkay, nakabalik po sila sa sarili nilang bayan sa kabila po ng katotohanan na nagkasakop-sakop po yan ng mahabang panahon until na iba na po ang mga naninirahan dyan, mga sangkay. At para po sa inyong kaalaman, maayos po yung treatment ng Israeli sa Palestinians. Mismong mga Pilipino rin po ang nagpapatunay dyan. Ayon nga po sa mga nakausap natin, marami pong mga Palestinians ang nag-work hindi po doon sa Gaza, kundi doon po mismo sa Israel. Doon po sila nagtatrabaho. Bakit? Maayos po yung kanilang buhay, maayos po yung serbisyo, no? Maraming benepisyo. So, yan po ang tunay na nangyayari, mga sangkay. Kaya nga, huwag kayong maniniwala sa mga kung sino-sino lang na nagkikwento dyan about sa Israel. Pakwentuhin natin yung mga OFW na mga kababayan po natin na nasa Israel. Sa tala ng Filipino community rito sa Israel, mayroong 400 na may dugong Pinoy na bahagi ng Israel Defense Forces. Wow! Akalain mo yan, mga sangkay. Ayan po, 400 mahigit na dugong Pinoy. Dapat sana yung sound natin ngayon, no? Pinoy ako, buong aking loob. Ayan, no? Mga may dugong Pinoy na bahagi ng Israel Defense Forces. Ayan po. Yan po yung katotohanan. Kung masasama ang Israel, ang mga Jewish, bakit itong more than 400 na mga Pilipino willing po magbuwis ng kanilang buhay para sa bansa ng Israel? Ibig sabihin lamang niyan, mga sangkay, na in love na po sila sa bansang ito dahil ayon nga po sa mga sinasabi ng marami sa ating mga kababayan, maayos daw po talaga makitungo itong mga taga-Israel. Imagine niyo, nakakagulat yan bilang isang Pilipino. May more than 400 na mga Pilipino na nakikipagdigma laban sa Hamas. You see, mga sangkay? Oh, kamusta yung mga pro-Hamas sa Pilipinas? Kamusta sila? Samantalang yung mga kababayan po natin doon sa Israel, ayan po, more than 400. Ayon po sa TV5, sa report yan ng TV5, miyembro ng Israel Defense Forces. Na may dugong Pinoy na bahagi ng Israel Defense Forces. Karamihan sa kanila dito na ipinanganak at nakapagtapos ng pag-aaral. Isa na rito si Penelope, isang navigator. Ibig sabihin, siya ang nagmamasid sa mga aircraft na nais magbagsak ng rocket sa Israel. Yung lumilipad or pumapasok sa loob ng Israel. Kita mo na? Eto, mga sangkay, sundalo rin. Pinoy, Pinay, Filipina, sundalo ng Israel. Pambira. Babae po yan, mga sangkay na kababayan natin. Kami ang nagta-target. There's nothing a man can do that a woman cannot do better. Ayun. Si Karen naman nakatutok sa Iron Dome system ng Israel. Ito pa. Sundalo rin po, mga sangkay. Kababayan natin. Babae. Isa itong makabagong teknolohiya para maharang ang mga rocket na papasok sa kanilang airspace. I am an interceptor in the Iron Dome, so I sit in the computers. And then I see when a target comes to Israel, so in-intercept ko na lang sila. Para hindi po bagsak ang mga rockets dito sa Israel. Galing. Purong dugong Pinoy man ang tatlo, may paglilinaw ang embahada ng Pilipinas sa estado ng kanilang citizenship. Kaya mga siyempre, by virtue of joining armed forces of a foreign country, they effectively lost their Philippine citizenship. Okay, so yun yung naging kapalit. So, naging ano talaga sila? Naging, kumbaga,
nagsilbi kayo sa bayan ng Israel. Then, eto na. Talagang dyan na po sila sa bansa na yan. So but of course pinagdadasal natin sila at tinaasahan natin na Grabe, sila. no? Purong Pinoy yun. Handa po nilang isakripisyo. Yung ganun para po sa Israel. Ay magiging safe. Sa datos ng Embahada ng Pilipinas, nasa caregiving industry ang halos lahat ng mga OFW dito sa Israel. May ilan din na nabigyan ng permit upang makapagtrabaho sa mga hotel. Jester, kagabi nga pasado alas 10 Israel time ay nagkaroon ng siren alarm dito sa syudad ng Tel Aviv. So tumagal lamang ito ng 30 seconds. Kaya naman, yung Embahada ng Pilipinas ay pinayuhan tayo na mag-ingat pa rin sa paglabas-labas nga dito sa buong syudad, lalo na sa pagitan ng alas 7 ng gabi hanggang alas 10. Pero whole day daw ay kailangan naka-alerto tayo at alam natin kung saan yung mga bomb shelter para maging ligtas dito. At sila din ay nagpapayo na sa ating mga kababayan dito na kahit nga nagkaroon ng ceasefire at kababalik lamang nung gyera ay patuloy pa rin o magdoble ingat pa rin dito sa Israel. Ngayon, mga sangkay, ano po ang inyong komento tungkol po dito sa nalaman po natin na marami palang mga Pilipino. Talagang 100% mga Pinoy na kung saan 400 plus, mahigit 400 na mga Pilipino ang nagsasakripisyo ngayon para sa bansa ng Israel at masaya po sila sa kanilang ginagawa, mga sangkay. Ito po, kabilang sila. Ito si ate, no? Mga dugong Pinoy, no? Na talagang pinaglalaban po ang bansa ng Israel. Nakaka-proud lang maging isang Pilipino. Ano po ang inyong komento, mga sangkay, tungkol po dito? Nagulat ka rin ba? Well, kung nagulat ka at natuwa ka, i-share mo po ang video na to. Siguraduhin mo na maraming mga kababayan din po ang makakaalam. Okay? Okay, ngayon mga sangkay, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.